what's up mga kaloko? Mamalingki muna tayo mga kaloko. Wala na naman po tayong overtime. Dahil po ako lang po sa amin yung walang overtime mga kaloko. Tinanggalan po tayo ng overtime mga kaloko. Kaya ito, tuwing hapon wala po tayong overtime. Kaya punta tayo ng palengke mga kaloko, mamamalingki tayo at bibili na rin tayo ng tawag ito, yung langis ng motor natin, ng service natin, kasi medyo umabot na siya sa limit niya. Kaya papalitan natin mamaya, tapos magluluto tayo ng ulam natin. Ayun mga kaloko, samahan nyo po ako mga kaloko. So ayun mga kaloko, dito na po tayo sa May Manukan. Ano ba niya nagatasaw? Ipayo. Yun, 1 kilo mga kaloko. 150, 1 kilo 150. Hindi natin yung medyo malaki-laki. Yun, okay na siguro ito mga kaloko, 3 piraso. So, tayo lang naman mag-isa. Lupan niyang ko nagama. Okay. Ayun mga kaloko, patadtad lang natin para hindi na tayo magtadtad. Okay. Tapos diretso tayo mamaya mga kaloko sa bilihan ng ano natin. Shawitin. Ito sa bilihan ng langis. Thank you. So ayan mga kaloko, yung manok natin. Ayan. Punta tayo mga kaloko sa bilihan ng langis. Yun, nandito na tayo mga kaloko. Mamimili lang tayo dito mga kaloko. Wala na yung ginagamit kong langis. Ito na lang mga kaloko yung kunin natin. Shell Advance. Yan. So yun mga kaloko, uwi na po tayo. At tama nang makapagluto na tayo ng ating ulam. So ayun po mga kaloko, nakauwi na po tayo. Magagayat na po tayo mga kaloko ng ingredients natin. At ito na po mga kaloko yung ating manok. Gagayatin na natin itong ating mga ingredients at magsimula na po tayo. Isa ng ating manok. Yun nga po mga kaloko, gaya po ng nabanggit po kanina, tayo lang po yung walang overtime sa amin po dito mga Pilipino. Ako lang po yung nag-iisang walang overtime, kasi po tinanggalan po tayo ng overtime ng ating mga manager. So mga kaloko, tinanggalan po ako ng overtime dahil sa, sabi nila, dahil lang sa karapatan ko, dahil sa karapatan ko na mag-stay out tuwing day off. Ayaw po nila na mag-stay out ako pag day off ko. Kalukuhan, di ba mga kaloko? Napakabago ng dahilan para tanggalan nila ako ng overtime dahil lang dun sa stay out na ginagawa ko. Karapatan ko yun mga kaloko. Wala pong lalabag na sa trabaho. Wala naman po
silang problema sa trabaho ko. Wala naman po silang problema sa akin dahil ginagawa ko naman po yung lahat. Bago ko iwanan yung trabaho, gawa na po yung trabaho. Kaya nung nag-meeting kami, pumunta yung broker at nag-meeting kami tungkol nga dun sa problema na yun. Kaya sabi nila sa broker bawal na daw mag-stay out. Sabi ko bakit? Sabi ko naman, nagtanong ko sa broker, bakit, anong dahilan? Anong dahilan nila? Ba't ayaw nila akong pa-stay out, mag-stay out? Samantalang day off ko naman yun, kako, sabi ko. Yun lang, yung sabi lang nila, basta ayaw lang nila mag-stay out daw. Nawala na daw stay out ng Sabado. Kasi mga kaloko, Sabado ng gabi, wala daw stay out Sabado ng gabi. Kasi mga kaloko, yung pasok namin dito is Lunes hanggang Sabado. Yung Sabado, holiday na yan mga kaloko eh. Ano na yan eh. Yun yung pasok namin. So, pumapasok kami ng Lunes hanggang Biyernes, tapos yung Sabado is holiday. Pinapasukan din namin yung mga kaloko. Yung ginagawa namin pag Sabado, tinatapos namin yan mga kaloko. Kasi yung Sabado na yan, parang ano na lang namin yan eh. Yung half day, minsan half day kami, minsan alas 3. Kasi yung pasok namin mga kaloko is 8 to 5. Yan. Pag alam namin na wala na kaming trabaho, kukunti na lang, o di kaya natapos na namin yung trabaho, alas 12 pa lang nag-out na kami. Kaya yung ginagawa ko pag alas 12, nag-out na ako, di ba? Tapos yun, umaalis na ako ng mga kaloko ng 1 ng hapon, umaalis na po ako niyan. Wala na po akong trabaho eh. Yun, pupunta na ako nun sa kamisis. Yung ayaw nila yung ganun, maaga akong lalabas. Ayaw nila. Gusto nila 5 ng hapon din ako lalabas. Kalukuhan, di ba? Napaka ano. Wala na akong trabaho, ano gagawin ko dun mga kaloko? Antayin yung 5 bago umalis ng ano. Saka may stay out kami noon mga kaloko. May mga form kami na may form kami na tawag dito, pinapapirmahan sa kanila. Ayun. Yun nga yung problema. Ayaw nilang pirmahan yung ganong ano. Ayaw nilang pirmahan kasi daw aantayin pa daw yung 5 bago ako pwedeng payagan na lumabas. Kung sa katunayan ng mga kaloko, yung mga stay out na yan, wala yan eh. Wala na yan eh. Kasi wala ng trabaho eh. Tsaka day off mo yun, kinabukasan mga kaloko, day off. Yun yung mahirap dito mga kaloko sa company namin. Kasi yung karapatan mo, inaapakan pa nila. So yun nga, tinanggalan tayo ng mga kaloko ng overtime kasi hindi ako pumayag sa gusto nila. Which is tama lang naman yung pinaglalaban ko. Kung sinabi nila na wala na akong overtime, sabi ko anong dahilan? Tinanong ko sila, may problema ba? May problema po ba kayo sa trabaho ko? Sabi naman nila, wala. Yun lang yung problema nila. Sabi ko sa broker, sabi ko sige. Kung yun po yung gusto nila, wala akong magagawa, sabi ko. Sige, tanggalin niyo yung overtime ko. Kasi hindi naman mga kaloko. Yung pinaglalaban ko mga kaloko sa tama. So, hindi ako pumayag sa gusto nila na hindi na mag-stay out ng Sabado. Kasi Sabado yun, wala na talaga yung pasok mga kaloko eh. So akin na po yun. Wala na po sila dun. Karapatan ko na yun. So
So ayaw nila ng ganun. Ayaw nilang hindi sinusunod yung gusto nila. Yung gusto nila, sunod-sunuran ka. So nakakainis mga kaloko, pero wala tayong magawa. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito mga kaloko sa magti 10 years na ako dito. Last contract na ito mga kaloko, ngayon pa nangyari sa akin ng ganito. Pagpabago-bago kasi yung manager mga kaloko, nagbabago rin yung ano, yung rules. Marami ng manager dito ang dumaan mga kaloko. Ito yung manager natin na ito ngayon. Eh grabe talaga. Wala na sa lugar pa. Tapos yung may-ari naman, sunod lang ng sunod, uulan ng uo sa mga desisyon ng manager nila. Yung broker naman namin, imbes na kumampi sa amin, wala. Sa ahamo namin sila kampi. Dito sa Taiwan mga kaloko, bihira. Siguro, iwan ko lang kung mayroon pang mga broker talaga na kampi sa mga tulad kong OFW. Yung broker namin mga kaloko, kahit nagrarason ka pa, sabihin pa sa'yo, okay na yan. Diba? Imbis na sabihin niya yung hinanaing namin, sabi na, huwag na, tama na. Yan yung sinasabi niya. Oo, okay na yan, sundin nyo na lang. Grabe. Dito mga kaloko, ibang lahi. Walang tumatagal dito mga kaloko na ibang lahi, maliban sa mga Pilipino. Mayroon dati dito, Vietnam. Yun, isang kontrata lang, umalis din. Umuwi na. Tapos ngayon, may mga Indonesian, sinubukan nila yung Indonesian ngayon. May 4 na Indonesian dito. Nangangayaw na rin. Isang kontrata lang daw, lilipat na daw. Dito mga kaloko yung curfew namin. Curfew namin alas 8 lang. Kita mo, mag-out kami ng yung pasok namin Lunes hanggang Biyernes, di ba? 8 hanggang 5 ng hapon. Yung 5 ng hapon na yon, out na namin yun sa trabaho. Kung walang pasok, mag-out ka, di ba? 5. 8 lang yung curfew. 5. 6 ka dito makakaalis mga kaloko ng bahay. Tapos lalabas ka pa, babiyahe ka pa, medyo malayo-layo pa yung palengke dito. Sa biyahe pa lang mga 30 minutes, tapos mamamalingki ka. Ilang minuto ka lang doon sa labas, tapos babalik ka na naman, di ba? Parang nga yung sumingot ka lang doon sa palengke, tapos balik ka. Grabe. Kahit dito, kinikwento namin mga kaloko dito yung sitwasyon namin, yung about sa curfew namin na yan. Pinagtatawanan kami yan. Kahit mga babae, pinagtatawanan kami. Ano kayong babae? Daig nyo pa yung babae, sabi ng mga kakilala namin dyan sa labas. Sabi nga ng babae nga sa amin nga, puro kami babae, alas 12 yung curfew namin, tapos sa inyo alas 8. Kaya nakakagawa ng mga hindi maganda yung mga tao nila dahil doon sa mga rules na hindi dapat. So, ayos na naman sa akin mga kaloko, kahit walang overtime, ayos na naman sa akin. Pero hindi magtatagal yun mga kaloko. Kasi sa pwesto namin, kami lang yung nakakaalam ng mga trabaho. 2 kami ng partner ko.
Dalawa lang kami ng partner ko mga kaloko sa pwesto namin. Mahirap, mabigat. Kaya yung iba namin kasama, may mga kanya-kanyang pwesto din yun. Pag may trabaho sila, tulad ngayon, walang kasama yung partner ko dun. Halimbawa may trabaho yun, yung mga kasama namin, wala na may tutulong, wala nang tutulong sa kanya. Nga yung pwesto namin na yun, walang gagawa dun itong overtime. Pero pag umaga, pagpapasok ka na ng umaga, 8 to 5, yun, dalawa kami dun pag umaga. Yung problema lang yung hapon, yung overtime. Wala siyang kasama pag overtime. Out na kaya? Wala. Sila. Oo. Napalitan daw ng ni Benji ah. Oo. Naubusan daw si... Mabuhay. Pera. Bukas daw eh, walang stock. Balik daw bukas sa PBB. 300 pa rin yung charge. 300 pa rin yung charge. 300. Kita mo hindi pa payagan sana si Tomio kanina magbakasyon. Hindi daw payagan ni Ayeng. Ang tanga-tanga naman nila, bakit si Ayeng bigla-bigla siya nagdidesisyon? Kaya nga eh. Higit na. Bakit hindi siya nagtatanong? Basta lang siya kung ayaw niya, ayaw niya. Kaya ngayon nga yung problema sa kanya. Ang hirap sa kanya eh. Lahat na lang kinukontra niya eh. Decision lang siya ng decision eh. Isa rin itong mga amo natin, wala din eh. Kinausap na nga siya, kausap na yan sila. Kung ayaw kaya nga bumili ng ticket kasi pumayag na sila eh. Kaya nga eh. Tapos bigla niyang Ayawan. bago. Ba't Eh, nababastusan siya kasi nakabili ng ticket, hindi niya alam. Kulukuhan yun. Gusto niya. Tanga-tanga pala siya eh. Kaya nagagalit sa kanya yung tao. Masyado na siyang mamaya. Abusado nga, abusado. Mamaya, hindi pa siya natuto dyan kayo Isa sa kanila yung lahat na lang ng papaliin. Yun mga kaloko, tapos na po tayo magayat ng ating mga ingredients. Start na po tayo magluto mga kaloko. So iyan na po mga kaloko yung ingredients natin. At ito na rin po yung papaya natin. Ayan. At ito na rin po yung ating chicken. Isa na tayo mga kaloko. Lagay na nga rin itong ating bawang. Sabay-sabay na natin yan mga kaloko. Magkakakumbay din yung lasa ng mga kaloko. May siling haba pa na tayo dun. Lagyan natin mamaya ng siling haba. So hindi na tayo nakakuha mga kaloko ng tawag ito, malunggay. Tawag na tayo nakaingin dun sa mga kaibigan natin sa kabila. Sarap pa mga kaloko kung may malunggay pa doon. Wow. Then, nalin natin itong ating manok. Ay, kasarap. Lambutin muna natin yung manok natin. Takpan muna natin mga kaloko. Ito yung mga kaloko, hindi ko na rin naisipan na lumipat pa ng ibang company kasi
Nung nag-a-apply pa lang ako sa Pilipinas, sabi ko, lagi kong panalangin no na Lord, bigyan niyo po ako ng na bigyan niyo po ako ng company na tatanggap sa akin na para makapunta dito sa Taiwan, at doon ko na po tatapusin yung kontrata ko, sabi ko. Yun mga kaloko. At yun na tinupad niya ni Lord yung panalangin ko na yun. At kaya hindi ko rin po mga kaloko na naisipan pa na lumipat dahil doon sa sinabi ko na yun. So dito ko tatapusin mga kaloko yung kontrata ko, yung 12 years ko bago umuwi ng Pilipinas. Yun, dahil ito yung company na binigay ni Lord sa akin nung hinihingi ko sa kanya. Kaya kahit mga kaloko, kahit tawag dito, kahit labag man sa loob ko na mawala ng overtime, tinanggap ko lang. Siyempre hindi ko sila mga kaloko susukuan kahit alam kong nasa tama ako eh. Yung inaano ko lang mga kaloko kasi dito, yung karapatan ko bilang isang factory worker, yun lang yung pinaglalaban. So ayaw nila yun mga kaloko, ayaw nila na aayaw ka sa mga gusto nilang pagawa sa'yo kahit na hindi na maganda. Yun yung gusto nila yung sumusunod ka sa kanila. Yun yung gusto nila mga kaloko, kahit di na maganda, kahit mali na, kahit naapakan na yung karapatan pantao, yung karapatan mo kahit naapakan na. Ito mga kaloko, lagyan natin ng tubig mga kaloko, ng sabaw, ay 2 tasa lang mga kaloko. Yun, 2 tasa. Saktong-sakto na yung mga kaloko yung sabaw natin. Lagyan muna natin ng asin. Simpla na natin ang may pagpulang. Takpan natin ulit mga kaloko. Yung mga kami dito mga kaloko, yung mga kasamahan ko nagtitimpi na lang talaga. Nagtitimpi na lang talaga sa inis eh. Tulad niya, narinig niyo naman siguro yung sinabi ng kasama ko kanina, kausap ko. Talagang lahat ng rason mo dito, pag magrason ka, mali na sa kanila yun. Yan yung sistema dito ng company namin. Kailangan pag may sinabi sila, makinig ka lang, sumunod ka lang. Yun lang yung gusto nila. Yun. Yan ang mga kaloko, laban lang talaga. Laban lang hanggang sa matapos yung kontrata natin. Pero hindi talaga tatagal yun mga kaloko. Sa yung desisyon na yun na pagtanggal nila sa akin ng overtime, hindi tatagal yun mga kaloko. Kasi yun nga, gaya nga ng sabi ko, sa pwesto namin, kami lang po yung nakakaalam ng pwesto na yun. Ayun, tulad yan, yung partner ko na yun magbabakasyon sa December. Kanina tinawagan siya ng broker, tumawag yung pumunta dito yung broker kanina. Kinausap siya na hindi daw siya sana papayagan magbakasyon sa December. Kinausap siya ng broker namin. So hindi pumayag mga kaloko yung partner ko na yun. Kahit sabi niya, kahit hindi siya payagan na magbakasyon, magbabakasyon at magbabakasyon pa rin siya. Hindi naman mga kaloko kung gaano kaloko yung ano namin. Napag-usapan na yun namin mga kaloko, yung bakasyon na yun. Kung sino magbabakasyon sa December, sino magbabakasyon sa January, lahat na yun, na plansya na yun. Nakasulat na sa kanila yun kung sino-sino yung magbabakasyon. Ngayon, dahil sa tinanggalan nila ako ng overtime, binabawi na naman nila ngayon yung bakasyon ng kasama ko na yun. So ang kasama ko hindi pumayag. Sabi ng kasama ko, kung hindi niyo ako pagbabakasyonin itong December,
mag magre-resign daw siya. Tuloy pa rin yung uwi niya, hindi na siya babalik. So ayun, sinumbong ng partner ko doon sa ano namin, sa kutsang-tsang namin, sa supervisor namin. Yun, tinawagan yung manager na sabi ng kutsang-tsang namin, pabakasyonin nyo to. Ayun, pinabakasyon, pinayagan. So tuloy siya sa December, mga kaloko. Ngayon, wala nang pwesto yung pwesto namin ngayon kasi magbabakasyon siya. Ako, ayaw naman nila ako pa overtime. Yung tanong, sino ngayon yung pupwesto dun sa pwesto namin? Wala, kundi ako lang, di ba? No choice sila ngayon kundi pabalikin ako sa pag-overtime. Ganun yung talaga, mga kaloko, yung problema dito sa amin. Matagal na problema na yung ganito. Bahala na si Lord, mga kaloko, kung ano man yung magiging resulta nito. Pero sa akin, tanggap ko na kahit wala akong overtime, mga kaloko, ayos lang sa akin talaga. Kasi hindi ko babaliin, mga kaloko, yung ano na yun, yung karapatan ko na yun. Ayaw ko kasi pinagsusori ako, mga kaloko. Kahit alam na kahit nasa tama ako, pinagsusori ako, pero hindi ko gagawin yun, mga kaloko, sa kanila. Hindi ako magsusori sa kanila kasi alam ko nasa tama. So ayun, mga kaloko, lagay na po natin tong ating ano, mga kaloko, papaya. Yan. Sarap sana kung may ano pa, tawag ito, may malunggay. Tapos lagyan natin ng paminta. Tapos MSG. Lagyan natin, mga kaloko, ng MSG. Pampasarap. Masarap. Ginabi kasi tayo, mga kaloko, kaya hindi tayo nakakuha ng ano, ng tawag dito, malunggay. Takpan natin ulit, mga kaloko, hanggang sa maluto yung ating papaya. Tikman na lang natin mamaya pag medyo lumambot na yung ating papaya, mga kaloko. Tapos yan, kain na po tayo. Yun, mga kaloko, lagay na natin itong ating sili na ba. Malambot, mga kaloko, yung papaya natin. Tikpan muna natin yung sabaw na kung goods na. Sarap. Ayos na yan, mga kaloko. Okay na yan, mga kaloko. Kain na po tayo. Yan o. So yun po, mga kaloko, luto na po yung ating ulam. Yan. Kain na po tayo, mga kaloko. So bago po ang lahat, mag-pray po muna tayo. Ayan, kain po tayo, mga kaloko. Sarap. Kain po, kain po.
Tsaka yung service natin mga kaloko na ayos na natin. Na change oil na rin natin. Kain po. Kain ma. Nagluto ako eh. Bakit? Nagbo-vlog ako. Sarap. Sarap. Gusto mo? Tumawag ka sa bahay. Sarap mga kaluko.